Hataw na! Hataw na tayo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Huklo na dyan ang building, Lord! Sumampa na sa 68 ang bilang ng mga namatay matapos na tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Batay sa latest report ng Office of the Civil Defense, pinakamarami sa mga nasawi ay naitala sa Socsargen na umabot na sa 57, kung saan 33 ang sa Sarangani habang 24 naman sa South Cotabato. Mayroon ring naitalang 11 nasawi sa Davao Region. Samantala, mayroon pang 33 na mga individual ang patuloy na hinahanap habang umabot na rin sa 1,339 ang bilang ng mga naitalang sugatan ng tumama ang malakas na lindol. Mayroon mahigit 13 mga bahay ang tuluyan ng nawasak habang may mahigit sa 60,000 naman ang bahagyang nasira. Aabot sa 1.29 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng infrastruktura. Hataw balita ngayon. Maraming residente ng Glan, Sarangani ang ayaw pang bumalik sa kanilang bahay kahit isang linggo na ang nakalipas mula ng lumindol doon na. Nangangamba silang baka hindi paligtas ang kanilang mga bahay dahil sa mga pagyanig. May hataw na balita si Alan Manansala. Uwi kami doon. Saan kami tutulog? Yan, nag-iingat pa kami sa dagat. Biglang maglaki yung dagat, hindi natin may babalang mag-tsunami daw. Yun, dito lang kami. 9 na araw na ang nakalipas ng yanigin ng malakas na 7.8 magnitude na lindol ang malaking bahagi ng Mindanao. 9 na araw na pagtitiis para manirahan sa mainit na trapal sa kabundukan si Aling Noraisa at ang kanyang pamilya. Kabilang sila sa mahigit 100 pamilyang takot pang umuwi sa kanilang bahay mula sa coastal area ng Purok Tuka, Barangay Burias sa bayan ng Glan, Sarangani. Dito lang kami. Tumitiis lang habang kaya pa. Kasi mahirap ka, may apo ako. Tapos yung isa naman ng anak ko, buntis na mga asawa niya. Dito sa Sitio Tuka, Barangay Burias, Glan, Sarangani, karamihan sa mga residente ay pansamantalang tumutuloy at gumawa ng kanilang matitirhan sa kabundukan. Ayaw nilang umuwi dito sa kanilang tirahan matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Ang dahilan nila, ang posibleng pagkakaroon ng tsunami o di naman kaya ang pagguho ng lupa mula sa kabundukang malapit sa kanilang tinitirhan. Yung dagat, sir, at saka yung bundok kasi dito patag. Yung sa taas namin, bundok na mahaba masyado. Na kung mag-landslide ba, di matabunan kami ng mga bato, yun lang. Takot sir kasi hindi na namin matiraan ang bahay kasi masira na talaga ang bahay. Bukod sa tubig inumin, pagkain at gamot sa mga residenteng nagkakasakit, hiling ngayon ng mga apektadong residente ang permanenteng tirahan na malilipatan. Nasira din kasi ng malakas na lindol ang kanilang mga bahay. Bukod pa ang permanenteng hanap buhay para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. May along galing sa laod ba? Punta dito. Kasi unas naman yan dyan, malaki na. Unas. Tapos ito, katakutan din namin papamag-down. Sa ngayon, pinagbabawalan sila ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na mangisda dahil sa nangyaring kalamidad. Kaya't umaasa ngayon ang maraming residente ng Glan sa tulong at magagawa ng lokal na pamahalaan. Pero paano makakatugon sa agarang tulong kung sila man ay biktima rin? Takot pa sila sa mga aftershocks natin. So halos lahat, especially dito sa poblasyon, wala pang natutulog sa bahay.
Kasi hindi natin alam, sobrang na-trauma pa sila. Pati kami nga sir, sa sasakyan kami natutulog paggabi. Na-trauma pa lahat dahil sa lakas ng lindol nung nakaraan. Bukod sa sirang kalsada, sira din ang gusali ng munisipyo, bagay na nagpapabagal ngayon sa transportasyon at operasyon ng LGU. Sa pagdalaw ng Pangulo sa Mindanao, bit-bit nito ang tulong ng national government para sa mga apektado. Nakapagpadala na naman kami ng mga gamit, ng mga gamot, ng mga medical team. Maayos na. Ang talagang problema ngayon natin is the facilities. At ngayon ay nasa proseso pa lang tayo na in-inspection yung mga facilities. Baka yung iba hindi na pwede. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hindi talaga natin maiaalis, no? Na yung mga residente na at hanggang ngayon, traumatized bumalik. pa, nangangamba pa. Paano mababalik kung halimbawang talagang yung bahay nila ay sira? Lalo na may ganyang banta pa ng pagguho ng lupa, gaya nung nga sinasabi sa interview kanina ng mga residente. Mayroon sinasabi yung isang na-interview ni Alan na yung location, yung bahay nila malapit sa dagat. And then, yung kabila naman, malapit kabilang sa side. bundok. Oo. Ayan. So kung hindi na matiran, siguro pwede nilang i-revisit din. Kailangan ba itong i-relocate? Huwag nang tumira doon sa lugar na yan, hindi na safe tirahan. At ilagay na lang sa ibang lugar. Ayan, tama yun. Kasi alam ko, before naglabas na yung Mines and Geosciences Bureau ng mga lugar sa buong bansa Yes, ng yes, mga considered na danger zone pagdating sa mga landslide, dulot ng bagyo at kahit ng mga katulad nito ng malakas na lindol. Sabihin, pwede nilang tingnan kung yung lugar na yan, kung ibabalik sila. Kasi it's a waste of time and money. Ayan, halimbawa, bibigyan mo sila ng pera para ipagpagawa ng kanilang bahay. And then later on, hindi naman pala safe. Dahil yung binabanggit mo na talaan ng mga unsafe na mga lugar, as Tama. far as Geosciences report is concerned, dapat tingnan nila yon. Kung hindi pwede, again, siguro pag-aralan na kung saan sila pwedeng i-relocate. Lalo na ngayon, nakikita natin yung sitwasyon na nasa mga tent lang eh. Mahirap Doon yun. na sila tumitira na open naman yung gilid. Yung kumbaga yung ibabaw lang yung mihabong para hindi lang mainitan o maulanan. Pero may mga naman ngayon, yung mga prefab kung tawagin na mga... I was saying that a while ago. Di ba may mga container na madalang Yeah. i-build? Sandali lang yun. Yan. Isang araw, 2 araw. Dadalhin mo ba yan doon? Madami mga container na mga hindi nagagamit. Baka pwedeng tirhan nila doon. Pagandahin mo. Meron tayo nakikita na mga ganyan. Pwede yun. Binanggit natin ng Pangulo yun. Ang tanong na lang is, sino ang magpopondo? Is the national government or the local government? Sino magpo-provide ng lugar kung saan lalagay? Kasi yun, i-ready mo yung pinaka-base eh. Okay. Kung saan siya ipapatong, kailangan sementado rin para stable yung ilalagay mo na container na house, yung Prefab. prefab na Okay. bahay. Pero maganda yun. Okay, speaking of the funds, that's a big amount of money. Definitely, the local government cannot shoulder that. May limited lang ang amount ng LGU. I'm sure baka kailangan magbalangkas ng batas pagkatapos mailagay kung ano yung pondo na ilalagay para doon sa mga destroyed houses na naapektuhan ng lindol. Siyempre, baka pwede magbalangkas ang Kongreso ng panukalang batas para ponduhan yung pabahay dyan. Sana nga lang medyo bilisan. Lalo na panahon na ng tag-ulan o bagyuhan. Mahirap ang kalagayan ng ating mga kababayan to. Ay, mahirap po talaga yun. Yung ikaw tumira sa tent, mahirap yun. Pagka tag-init, sobrang init. Pagka malamig naman sa gabi, sobrang lamig. At pagka maulan naman, naku po, basa lahat ang gamit mo, lalo na pagka tinangay yung tolda mo. Kaya samantala, nagbawala naman po ang Department of Environment and Natural Resources o DNR laban sa pagtatayo ng mga bahay at iba pang infrastruktura sa mga bagong uplifted coastal areas sa Mindanao. Ayon sa ahensya, bunga ito ng ground deformation na dulot ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa bahagi ng Mindanao noong June 8. Bagamat lumitaw ang mga dating nakalubog na bahura, seabed at seagrass, hindi pa tiyak ng ang pangmatagalang kaligtasan at katatagan ng mga lugar na ito. Babala ng DNR, maaaring maapektuhan ang mga ilog at daluyan ng tubig dahil sa paggalaw ng
ng lupa na posibleng magdulot ng pagbaha sa ilang komunidad. May panganib din ng pagguho ng lupa at pagbuo ng mga temporary natural dam na maaaring magdulot ng biglaang baha kapag bumigay. Sa kasalukuyan, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DNR sa Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan para sa hazard assessment at pagmamatsyag sa mga apektadong lugar. Hataw Balita ngayon. Actually, nag-viral to kahapon ko, di ako nagkakamali. Hindi ko alam kung yung iba dinaanan sa biruan ng ating mga kababayan. Yung 'di ba yung umangat yung seabed sa ilang lugar doon sa Mindanao dahil nga dito sa Lindol. Ayan na ika. May mga bakanting lote na kasi malaki din yun 200 meters kung di ako nagkakamali mula sa seashore yun na-extend. Tapos nasa 6 feet na higit yung nilip. Ayun na may mga bakanting lote na. Pwede nang pagtayuan ng bahay. Kaya sabi ng ng DNR, hey, teka muna. Huwag kayo padalos-dalos, delikado po yan. Opo. And then, strictly have to follow that, Hindi biro yan. Ano po, baka mamaya may mag-attempt talaga, titirhan yan. Hindi po pwede. Hindi imposible kasi may mag-attempt Kasi, syempre, ang ganda malapit sa dagat correct. alam mo naman, ang karamihang lalo na mangingisda, ang gusto niyan, malapit sa dagat yung kanyang bahay. Kaya napakadelikado noon. Kaya sana mabantayan ng mga authority para walang makapag-start. Mahirap yung pag kami nagsimula dyan, sunuran yan, gayahan. Oo, maganda siguro maglagay din ng malaking marker doon na mahigpit na pinagbabawal na batas na dito po'y magtayo ng anumang istruktura, lalo na mga bahay. Ayan. Dapat i-follow yan, doon sa ating mga kababayan dyan. Ay, mayroon din akong balita. Isang panukalang batas naman ang inihain sa Kamara para makapaglaan ng 15 billion pesos na halaga ng pondo para sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. May kahalintulad namang panukalang nakahain na sa Senado. Si Rosalie Cos, humahataw. Inihain ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang House Bill No. 9887. Layo ng panukalang batas na makapaglaan ng 15 billion pesos na halaga bilang supplemental appropriation. Ang pondo ay para sa relief, recovery, rehabilitation, repair at reconstruction sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. We are hoping to add additional 15 billion pesos in order to, again, facilitate the immediate releases of packages, support to sectors that have been victimized or have been affected by the recent quake in Mindanao. And we hope that we can actually identify these possible sources so we can legislate and we can allocate funding dedicated for the rehabilitation of Mindanao, especially those areas that have been affected greatly by the quake. Sa Senado, may inihaing kahalintulad na panukala si Senator Kiko Pangilinan. Samantala, pinabulaan na naman ng presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang aligasyong walang inilaang pondo para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE sa General Santos City, isa sa pinakaapektado ng malakas na lindol. Dagdag pa nito, imposibleng walang pondong inilaan ng pamahalaan sa mga lokalidad. Parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOOE. There's no such thing as zero budget either. Pero wala rin kung AIX or MAIF, yung Gensan. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Ipa-verify mo muna dapat. As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Gensan, who would be so stupid to do that? I mean, really? Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Minamadali na ng Commission on Higher Education ang pagre-release ng nasa 764 million pesos na halaga ng Student Financial Assistance para sa nasa 66,000 na mga benepisyaryo sa Soc-Sargen Region.
Ito ay tulong na ipagkakaloob ng komisyon para sa mga college student na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa rehiyon. Ayon sa CHED, dilalaan ang nasabing pondo para sa tertiary education subsidy kung saan nasa 66,655 na mga estudyante sa Region 12 ang makikinabang para sa second semester ng academic year. Bahagi pa rin ito ng commitment ng komisyon na mapabilis ang pagbibigay ng mga grant at financial aid program para sa tertiary students, partikular na ang mga mag-aaral na nagre-recover pa lamang mula sa matinding pinsalang sinapit matapos ang malakas na lindol. Hataw Balita ngayon. Paalala lamang po sa ating mga kasambahay, nagtataglay po ng maselang content ang susunod naming ibabalita, kaya't ipinapaya po namin ang gabayan ninyo ang inyong mga anak sa panonood nito. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga otoridad upang makapagbigay ng suporta sa mga estudyante na nasugatan matapos ang sinasabing stabbing incident sa isang pribadong eskwelahan sa General Trias, Cavite. Sa pahayag ng DepEd, sinabi ng kagawaran na nakikipag-usap na sila sa mga otoridad at iba pang relevant government agencies upang masiguro na mabibigyan ng tamang suporta, tulong at interventions ang mga mag-aaral na naapektuhan ng insidente. Batay sa isang Facebook post ni General Trias City Mayor Luis John Ferrer IV noong Martes, June 16, sinasabing 7 grade 5 students ang nasugatan matapos ang umano'y stabbing incident o pananaksak ng isang grade 8 student gamit ang kitchen knife sa isang paaralan sa Barangay Santa Clara. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa nasabing paaralan upang maksyon at imbestigahan ang pangyayari. Umapila naman ang DepEd sa publiko na irespeto ang privacy ng mga mag-aaral at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo't pawang mga menor de edad ang sangkot sa insidente. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, inihikayat ng Philippine National Police ng lahat ng educational institutions na magpatupad ng istriktong internal security measures upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at mga school personnel sa loob ng mga paaralan. Kasunod ito na nangyaring stabbing incident sa isang private school sa General Trias, Cavite noong Martes, kung saan 7 estudyante ang nasugatan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartades, hindi katanggap-tanggap ang anumang karahasan sa loob ng mga paaralan, kaya't makikipagtulungan ng pulisya sa lokal na pamahalaan at sa mga school authorities upang maiwasan na maulit ang kahalintulad na insidente. Batay sa inisyal na ulat, sinasabing pumasok sa classroom ng grade 5 students ang isang grade 8 student na may dalang kitchen knife. Sinasabing wala noon sa classroom ang teacher dahil dumalo ito ng meeting. Na-turn over na sa local social welfare officials ang batang nanaksak at sumasailalim sa psychological evaluation. Habang nagpapagaling na at nasa stable condition na ang 7 biktima. Ipinag-utos naman ng hepe ng PNP ang pagdaragdag ng police visibility sa paligid ng mga eskwelahan. Hataw Balita ngayon. Tayo po ay tumasang-ayon doon sa panawagan ng DepEd na let's avoid propagating fake news. Dapat bigyan natin ng pagkakataon yung na may respeto talaga yung privacy ng mga bata, especially minors now. Ang involved. Hindi maiiwasan na mayroon mga mag-speculate dito. Ano po? Ayan, unang-una sasabihin nila nung iba de what happened doon sa yung safety protocols ng school. Ba't nakalusot ang yung ganoong patalim? Naging complacent ba? Mga tipong ganon, mga ganyan-ganyan. Tapos, bakit? Wala ba kayong mga metal detector na pagkapapasok yung mga estudyante, kahit na hindi nyo nakapkapan, pwede yan. How much is that?
ma-afford ba yan? O kung ma-afford, i-require ba yan? At this point ba, mayroon mga ganung klaseng batas na dapat yung bawat mga private schools and even mga public schools, mayroon mga ganyan? So far, I don't have any idea. Pero kung i-require, siguro naman yung mga private schools will follow. Kasi anything that's something to do with the safety ng mga bata, dapat hindi tayo maging complacent. Siguro, panggising na rin ito doon sa mga eskwelahan na dapat maging stricto. Anong kailangan? Kung wala kayong ganyan, pwede to-check yung mga bags. Pwede yun. Kaya lang ang ano Papasok. nun, Ani, is Way sa to- dami ng Oo. estudyante papasok. Tapos kung ang mag-check lang ay isa o dalawa, medyo, ano yun, medyo malaking abala sa I think that's a good point that you raised. Tama ka doon sa dami ng mga eskwelahan, private and public, lalo na sa public. So, para hindi masyadong magasto sa oras, yung metal detector na. Pwede yun. Ang Mas tanong lang, mabilis. meron bang Ayan. metal detector? Now, kung wala yan, ano yung pwedeng i-suggest? Ano po? So, aantabayan na natin kung paano ito gagawin para hindi maulit in the future. Pero, tingnan din natin yung punto. Yung kitchen, nanggaling sa bahay. Yung kitchen knife, nanggaling sa bahay. Baka kailangan din po, hindi lang baka, dapat may gabay lagi yung mga estudyante, yung mga aral, yung mga anak nyo sa mga magulang. Yan ang gusto ko sanang sabihin, Ani, na syempre, para maiwasan yan, kailangan ng gabay ng magulang. Lagi magpaalalang magulang sa kanilang mga anak, especially ang mga bata nga kasi ngayon, halos lahat may gadget, may cellphone, kung ano-ano mga napapanood, gagaya ng mga nangyayari sa ibang bansa. Kaya nga may mga bansa, di ba? Bawal na until 16 years old, di ba? Oo, yung paggamit ng social media, bawal muna sa mga minors. Kasi nagkakaroon ng idea. Na-influensyahan yung mga bata, especially ang mga mag-aaral, lalo pagka ganyang merong nakagalit o may nakaaway, may mga ganyang ginagawa. So, dapat yung magulang, una sa lahat, magabayan ang ating mga anak. So again, isang malaking gising ito sa mga admin ng mga paaralan na ang ganitong insidente ay dapat hindi tayo pwedeng maging kampante pagdating po sa kaligtasan ng mga bata. And then tingnan din natin, is she a victim of bullying? Mayroon ba siyang problema sa pamilya o kaya naman mental health problem? Kaya, so dapat matingnan yan. Dapat ma-check yung sitwasyon nung isa din dahil masasabi nating biktima rin yun yung nanaksak sa kanyang edad. Bakit niya naisip na gumawa nun? So anong mga nakapaloob dun sa pangyayari na yun? Kaya tama yun, dapat yung magulang nakakausap yung mga anak. I don't know, nung bata kayo, ano ba yung pamamaraan ng pagpapalaki when you were young? Kami kasi, 8 kami, 9 kami, di ba po? Hands-on yung nanay at tatay Ganun naman talaga. Pati yung pati yung pagbuklat ng mga anong assignment mo, anong ginawa mo, mga ganyan, anong nakalagay sa bag mo. Tsaka yung disiplina, yung pagka sinabi ng magulang, talagang tinatandaan ng anak. Dahil pagka hindi mo tinandaan yung mga bilin, yung mga utos, palo ka. Di ba, meron ganun, titig pa lang. Saka yung kukumustahin ka palagi. Pagkatapos ng school, kumusta naman sa school? Kumusta naman yung may malaking bagay sa estudyante yun. Yung hands-on. Tsaka pagka may nakaaway, wag kang gaganti, wag kang lalaban, sumbong mo na lang sa teacher. Ako nung elementary, lagi ko naalala. Lagi ako napapagalitan pag uuwi ako na madungis yung manggas ng uniform ko t-shirt. Hindi ako nakapag-away kasi yung school ground namin is lupa. Pagkatapos ng school, di ako agad uuwi, makikipaglaro ako doon sa playground. Ayaw ng nanay ko na uuwi ako madungis yung manggas ko sa akin. Sabi, para kang walang nanay. Kasi syempre, pawisan yung bata, ipupunas mo yung damit mo, putikan yung school. kaya naalala ko lagi yun, napapagalitan ako ng bata. Pero biblically speaking, may tayo dyan turuan mo yung verse na isang dapat na maalaman ng mga magulang. Oo, para dapat yung mga nila. Magulang, natuturuan yung kanilang mga anak ng mga katwiran ng Diyos na nasa Biblia. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Yes. Kaya maganda yung habang bata pa lang natuturuan na ng aral ng Diyos yung mga bata. Halinawa na makakuha tayo. Maraming salamat, amigo Sherwin. Halinawa na sa mga susunod na araw, makita natin ang mga susunod na hakbang ng
ng pribado at mga pampublikong paaralan. At yung PNP, naghigpit na rin sila, di ba po? At ang DepEd, anong DepEd. gagawin ng DepEd? Ayan, samantala natuklasan ni Public Works Secretary Vince Dizon na 17% pa lamang ang natatapos sa isang drainage project sa Philippine General Hospital o PGH. Ito'y kahit noong December 2024 pa nagsimula ang proyekto na nagdudulot ng mga pagbaha sa loob at labas ng ospital. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr. Nadatna ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nakatenggang drainage project sa loob ng University of the Philippines Philippine General Hospital o UP-PGH. Ito ay matapos inspeksyonin ng kalihim ang proyekto bunsod ng mga pagbaha na nararanasan sa loob at labas ng gusali ng PGH. Paliwanag ni Secretary Dizon, nakaaapekto ang mga pagbaha sa dami ng mga pumupuntang tao sa PGH, pangunahin na ang mga kawani at pasyente ng ospital. Kaya nang makaharap ang kontraktor, hindi napigilan ng opisyal na pagsabihan ito dahil sa kapabayaan sa pagpapatupad ng proyekto. You know, our people don't deserve this. Sabi nga ni Pangulo, our people deserve better than this. Hospital to, PGH to. Kaya sinasabihan ko yung kontratista, sabi ko, nakikita mo ba yung mga tao dito? Hindi ka ba, wala ka man yung malasakit? Yung delay na kinokos mo, yung hirap na kinokos mo dito sa mga pasyente dito. Lalo pang nadismaya si Dizon nang matuklasan niyang December 2024 pa sinimula ng proyekto, ngunit 17% pa lang ang natatapos dito. Ang ka-joint venture pala niya, ngayon ko lang nalaman, yung kapatid ni Salco. Yung FSCO Company. So, very great. 17% pa lang ang nagagawa. Binigyan diin ng DPWH Secretary na mahalaga na matapos agad ang proyekto dahil nagsisimula na ang mga pag-ulan, habang libu-libong pasyente ang umaasa sa serbisyo ng PGH araw-araw. Bunsod nito, binigyan ni Dizon ng contractor ng palugid para tapusin ang proyekto hanggang sa katapusan ng kasalukuyang buwan. Kung hindi ito matatapos ay ipakakansilan niya ang kontrata at sasampahan pa ng kaso sa anumang pananagutan dahil sa pagpapabaya sa proyekto. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. Magandang umaga sa iyo, Sherwin, at good morning sa lahat ng ating mga kasangbahay. Narito ang ating global news. Hindi pa ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kaugnay ng pagtatapos ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay US President Donald Trump, handa ang Amerika na muling maglunsad ng pag-atake kung hindi susunod ang Iran sa mga napagkasunduang kondisyon. May hataw na balita si James Bontuyan. Nagbanta si US President Donald Trump na muling maglulunsad ang Estados Unidos ng mga pag-atake laban sa Iran kung hindi ito susunod sa mga nakasaad sa pansamantalang kasunduan na inaasahang lagdaan sa Switzerland sa Biyernes. Ginawa ni Trump ang pahayag sa sidelines ng G7 Summit sa France, 2 araw bago ang formal na paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU na maglalatag ng balangkas para sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Washington at Tehran. No, it's not final. It's a Memorandum of Understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. Paliwanag ni Trump, hindi pa ganap na kasunduan ang MOU at nagsisilbi lamang itong paunang hakbang habang nagpapatuloy ang mga negosasyon tungo sa isang pangmatagalang kasunduan. Nakatakdang magsimula ang mga formal na pag-uusap pagkatapos ng paglagda sa Switzerland, kung saan mayroong 60 araw ang magkabilang panig upang pag-usapan ang mga detalye ng final agreement. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. Okay? Because they've misbehaved for 47 years. Sinabi ni Trump na nakasalalay ang kinabukasan ng kasunduan sa pagsunod ng Iran sa mga nakasaad na obligasyon nito, kabilang ang mga pag-uusap ukol sa nuclear program at seguridad sa rehiyon. Sa ilalim ng pansamantalang kasunduan, muling bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz habang aalisin naman ng Estados Unidos ang naval blockade nito.
inaasahang magiging daan ang negosasyon para mapigilan ng Iran na ipagpatuloy ang kanilang uranium enrichment. 99.9% is they will never have a nuclear weapon, and you can't give Iran a nuclear weapon, and they will never have a nuclear weapon, so that's very, very strong. It's a very strong deal. Pinabulaan na naman ni Trump ang ulat na may nakalaang hanggang $300 bilyong na pondo para sa pamumuhunan at pagpapaunlad ng ekonomiya ng Iran kung matutuloy ang pangmatagalang kasunduan. Ayon sa US President, walang direktang pondong ilalaan ng pamahalaan ng Estados Unidos para sa reconstruction ng Iran. It's false. Funded by Gulf allies. That's false. It's false. People, you can invest if you want. I mean, what are we going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. Kasabay nito, muli ring tinuligsa ni Trump ang nuclear deal na nilagdaan noong 2015 sa ilalim ni dating US President Barack Obama. Ayon kay Trump, nabigo ang kasunduang ito na pigilan ang pagpapatuloy ng nuclear program ng Iran sa kabila ng malalaking insentibong ibinigay ng Washington sa Tehran. Sinabi pa niya na hindi tulad ng nakaraang kasunduan, titiyakin ng kasalukuyang negosasyon na hindi makakabuo ang Iran ng nuclear weapon at mananatili ito sa ilalim ng mahigpit na pagmamatsyag ng international community. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Isinapubliko na ni US President Donald Trump ang nilalaman ng Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na layuning tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Nagpahiwatig din ang Pangulo na posible siyang manatili sa Europe para personal na dumalo sa paglagda ng kasunduan na inaasahang magaganap sa Biyernes. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Nakatakdang pirmahan sa Biyernes, June 19 sa Switzerland ang Memorandum of Understanding na magiging batayan ng formal na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, pinag-iisipan din ang posibilidad na magkaharap sa seremonya ng paglagda sina US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian. Sinabi ni Trump na maaari siyang manatili sa Europa upang masaksihan ang paglagda sa kasunduan na inaasahang magbubukas ng panibagong yugto ng diplomasya sa rehiyon. Samantala, kasabay ng pagtatapos ng G7 Summit sa Evian-le-Bain, France, inilabas na ng Trump administration ang nilalaman ng 14-point Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa isang senior US official, nakatuon ang kasunduan sa agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz, paglutas sa mga isyu kaugnay ng nuclear program ng Iran, at pagibigay ng posibleng economic at sanctions relief kapalit ng pagsunod ng Tehran sa mga napagkasunduan. Kabilang sa mga punto ng kasunduan ang agarang pagtigil ng lahat ng operasyong militar, paggalang sa soberanya ng bawat bansa, pagbubukas ng Strait of Hormuz sa mga komersyal na barko at pag-aalis ng US naval blockade sa Iran. Nakasaad din ang pagbuo ng higit $300 bilyong na pondo para sa rekonstruksyon ng Iran, pag-aalis ng mga sanctions, pagpapalaya ng mga naka-freeze na pondo ng Tehran at muling pag-e-export ng langis ng bansa. Ayon sa kasunduan, muli rin umanong nangako ang Iran na hindi ito gagawa o bubuo ng nuclear weapon, habang pangungunahan ng International Atomic Energy Agency o IAEA sa pagmonitor sa mga nuclear material nito. Kasama rin sa kasunduan ang pagbuo ng Joint Monitoring Mechanism at ang pagpapatibay sa panghuling kasunduan sa pamamagitan ng isang binding resolution ng United Nations Security Council. Samantala, nilinaw ni US President Donald Trump na hindi magmumula sa pamahalaan ng Estados Unidos ang bilyon-bilyong dolyar na reconstruction plan para sa Iran, kundi mula sa mga posibleng mamumuhunan at kasosyo ng rehiyon. May pondo rin umano ang Iran na nasa ilalim ng sanksyon ng Estados Unidos na maaaring ibalik kung matutuloy ang kasunduan. We have taken their money. It's not our money. It's their money. And we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back.
Kung matutuloy ang paglagda sa Biyernes, magkakaroon ang Estados Unidos at Iran ng 60 araw upang pag-usapan at tapusin ang panghuling kasunduan na inaasahang magwawakas sa ilang dekadang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Muling umatake ang puwersa ng Israel sa Lebanon sa kabila ng kasunduang nakatakdang pirmahan ng Estados Unidos at Iran na layuning tapusin ang digmaan sa Middle East. Tinawag naman ni US President Donald Trump na isang good man si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos niya itong paalalahanan na maging mas maingat sa mga operasyong militar sa Lebanon. May hataw na balita si Gian Tamasunas. Nagpapatuloy pa rin ang mga pag-atake ng Israel sa ilang bahagi ng timog ng Lebanon, kabilang ang mga bayan sa Tyre, Nabatye at Bint Jbeil. Ito ay sa kabila ng nakabinbing kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Itinuturing ang sitwasyon sa Lebanon bilang isa sa mga pinakamalaking hamon sa tagumpay ng kasunduan dahil nagbabala ang Iran na ang mga panibagong pag-atake ng Israel at ang patuloy nitong presensya sa teritoryo ng Lebanon ay maaaring ituring na paglabag sa kasunduan. Una nang nagpaalala si Trump sa malapit nitong kaibigan na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maging maingat pagdating sa mga operasyong militar nito sa Lebanon. Tiniligsa din ni Trump ang pinakahuling pag-atake ng Israel sa Beirut kung saan pinasabog nito ang isang apartment building para targetin ang ilang pinaghihinalaang kasapi sa grupong Hezbollah. Sa kabila nito, kinilala pa rin ni Trump si Netanyahu bilang isang mabuting pinuno. And in all fairness to Bibi Netanyahu, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. But he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. Muli rin itong nagpaalala sa Israeli leader na maghinay-hinay sa mga aksyon laban sa Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. Naniniwala rin ang US President na bagamat mahalaga na mahinto ang sigalot sa Lebanon, isa lamang aniya ito sa maliit na bahagi para sa mas malawak na pagsisikap na maibalik ang kapayapaan sa gitnang silangan. So the Lebanon peace is something we'll have to work on a little bit. It's a very small piece of the puzzle actually, but it still makes a lot of noise. Ayon kay Trump, inaasahan niyang ang nakabimbing US-Iran deal ay hindi lamang magwawakas sa alitan sa pagitan ng dalawang bansa, kundi magiging daan din upang matapos ang karahasan sa Lebanon at iba pang bahagi ng rehiyon. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak ni NATO Secretary General Mark Rutte na hindi tumatalikod ang Estados Unidos sa mga kakampi nito sa Europa sa kabila ng pagbabawas nito ng puwersang militar sa mga kaalyadong bansa. Ayon kay Rutte, umaasa ang Washington na mas gagampanan ng mga bansa sa Europa ang mas malaking papel para sa sarili nitong depensa. Kabilang sa mga babawasan ng US ang ilang fighter jets, aircraft, drones at ibang kagamitang militar na nakatalaga para sa NATO. Nagdulot ito ng pangamba sa ilang bansa sa Europa dahil sa banta ng Russia. Ngunit naniniwala ang mga leader na kaya nilang punan ang mga mawawalang military assets. Binigyan din ni Rutte na nananatiling matatag ang nuclear deterrent ng Estados Unidos at patuloy ang suporta nito sa NATO. In some cases, this has been cast as a problem, as the US pulling away from its allies. But that is not the reality. The US has made clear that it is committed to NATO. Hataw Balita ngayon. Inaasahang bibisita sa United Kingdom sa susunod na buwan sina Prince Harry at Meghan Markle, kasama ang kanilang mga anak na sina Archie at Lilibet. Ito ang unang pagbisita ng pamilya sa Britain sa loob ng 4 na taon mula nang lumipat sila sa Estados Unidos noong 2020.
Hindi pa tiyak kung makikita ni King Charles ang kanyang mga apo sa nakatakdang pagbisita. Nananatili ring hindi malinaw kung ano ang magiging security arrangements para sa pamilya habang nasa United Kingdom. Magaganap ang pagbisita kasabay ng paggunita ng 1 taon bago ang susunod na Invictus Games na itataguyod ni Prince Harry sa Birmingham. Hataw Balita ngayon. Pinayagan na ng lungsod ng Paris ang paglangoy sa bahagi ng Canal St. Martin upang matulungan ang mga residente na makaiwas sa matinding init. Inaasahang aabot sa 36 degrees hanggang 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng France sa mga susunod na araw dahil sa panibagong heat wave. May mga lifeguard na nakaantabay sa lugar habang mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagtalon mula sa mga tulay. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng mga hakbang ng Paris upang makatugon sa epekto ng climate change at matinding init. Babala ng mga eksperto, mas madalas nang nararanasan sa Europa ang mga heat wave dahil sa patuloy na pag-init ng mundo. Hataw Balita ngayon. Nagdulot ng kakaibang eksena sa El Salvador ang isang higanteng inflatable football na bahagi ng promotion para sa FIFA World Cup matapos itong makalas sa kinakabitan nito. Nangyari ang insidente sa Zona Rosa sa kabisera ng bansa sa San Salvador matapos tamaan ng malakas na ulan at hangin ang lugar. Makikita sa mga video ang malalaking bola na gumugulong at tumatalbog sa mga highway habang iniiwasan ito ng mga motorista. Wala namang naitalang nasugatan o malubhang napinsala sa insidente na agad naging viral sa social media. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Toronto, Canada, ako si Orlin Quijano. Magandang araw. National News. Nagkausap na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan kapwa co-chair ang dalawang leader ng bansa. Dito napag-usapan ng dalawang presidente ang lalo pang pagpapalakas ng trade relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Nagkasundo ang dalawang leader na maraming potential areas ang maaari nilang explore upang lalo pang mapataas ang level ng kalakalan at marami pa silang magagandang deal na pwedeng mabuo ukol dito. Samantala, kinilala naman ni President Putin ang kauna-unahang pagbisita ni PBBM sa Russia na aniyay nataon sa pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN. Gayun din ang selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relationship ng Pilipinas at Russia ngayong Hunyo. Hataw Balita ngayon. Ikinatuwa naman ng ilang senador ang opisyal na silang nakabalik sa trabaho kahapon, June 17. Ito ay matapos matuldukan na ang ilang linggong iringan at problema sa pagitan ng dalawang grupo na nag-aagawan sa liderato. May humahataw na balita si Jed Neresina. Balik trabaho na. Ito ang pahayag ng ilang senador kahapon nang buksan ang special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang ilang linggong agawan ng dalawang grupo sa liderato ng Senado. Natuldukan na ito ng opisyal ng mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Sinundan ito ng pagtatalaga ng mga senador para sa iba pang posisyon gaya ng Senate President pro tempore kung saan naihalal si Senator Vicente Tito Soto III. Majority Leader na si Senator Juan Miguel Mig Zubiri habang Senior Deputy Majority Leader si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito at
Deputy Majority Leader si Senator Joel Villanueva. Si Senator Alan Peter Cayetano naman ang mangunguna sa minority bloc matapos ang kanyang pagbaba bilang Senate President bago pa magsimula ang special session kahapon. Bukod dito, inayos na rin ang chairmanships at membership ng iba't ibang komite ng institusyon. Yung mga members natin are very happy. Yung mga committees natin ay nag-elect na ng members. So next week, expect maraming committee hearings magko-conduct yung mga chairman. Kaugnay nito, ikinatuwa ni Senator Risa Ontiveros na naging mabunga ang araw ng special session. Kita nyo naman, sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. I'm so happy na na-approve na on second reading ang Magna Carta of Barangay Health Workers. So very, very happy to be back to work at maisaayos yung aming bahay. Gaya sa Senadora, ganito rin ang naging pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson nang matapos ang umagang bahagi ng session kahapon. Siyempre, mabuti na rin para we can start working as we have shown we have buckled down to work and sponsored and even passed several measures. Bagamat hapon na dumalo ng session si Senator Loren Legarda, iginiit niya na hindi naman natigil ang kanyang pagtatrabaho sa kabila ng mga isyung nangyayari sa Senado. The work never stopped. You know me, I'm always working. Whether we are here in plenary, galing kami Mindanao, tumutulong sa mga biktima ng earthquake, or umiikot sa mga state universities at colleges, or nakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo, the work has never stopped. The work never stops, and the work will never stop. Umaasa naman si Senator Bongo na hindi na muling maaantala ang kanilang trabaho, partikular na sa pagpasa ng mga kinakailangang batas, para na rin aniya sa pakinabang ng taong bayan. Hopefully, sana tapos na yung gulo, makapagtrabaho na tayo, makapagserbisyo na tayo. Dahil bawat oras, bawat minuto na may gulo po sa politika, ang nasasakripisyo po ang serbisyo sa ating mga kababayan. Marami pong madidelay na batas, mga bills na dapat ay natugunan na noon pa. Halos isang buwan rin po ang nasayang sa gulo dito sa Senado. Sa kabila ng mga ito, wala namang direktang paliwanag ang mga senador na bahagi na ng bagong minorya kung bakit wala sila sa sesyon nang magbukas ito noong umaga. Gayunpaman sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Robin Hood Padilla ay hindi talaga nagpakita sa Senado kahapon, habang si Senator Rodante Marcoleta naman ay present nang magsagawa ng pagdinig ang Commission on Appointments o CA, ngunit hindi na siya dumalo pa sa sesyon matapos ang nasabing hearing. Samantala, ayon sa tanggapan ni Senator Mark Villar, siya ay nasa ibang bansa sa kasalukuyan dahil sa personal nitong kadahilanan, kaya wala siya sa special session kahapon. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Tanggap ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc ang pagkakahalaan sa bagong liderato ng Senado matapos ang isinagawang special session kahapon. Sa pahayag ni Senator Bongo, sinabi nito na panahon na para mag-move on sa bagong Senate leadership. Tapos na po. So, let's move on with the new leadership, with the new majority. This is democracy. Gano'n naman talaga. Maging si Senator Loren Legarda, sinabing welcome sa minority bloc ang bagong liderato ng Senado dahil ginagawa naman anya ito base sa nakatakdang rules. Oo naman, simple lang to. Pag may mayorya ka ng 24, a majority of all its members, then you have the leadership. Ganong kasimple. Sundin lang natin ang rules, di ba? Kapwa naman matipid ang naging reaksyon ni na Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta sa pagkakahalal ng bagong liderato sa Senado. So I congratulated him already.
Kahapon, walang sumipot na senador mula sa dating Cayetano Block sa isinagawang botohan sa pagpapalit ng Senate leadership at tanging sa pangalawang agenda na lamang sa Commission on Appointments, nagdatingan sina Senator Bongo, Senator Marcoleta, Senator Legarda at Senator Amy Marcos. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Senator Panfilo Lacson na plano ng Senate Majority Block na italaga si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court kaugnay sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Lacson, napili ng mayorya si Senator Escudero dahil isa itong abogado at mayroong experience sa usapin ng impeachment. Gayunman, pwede pa rin anya na magbago ang plano. Sinasabing si Senate President Sherwin Gatchalian ang nagbigay ng suwestyon upang ihalal si Escudero bilang presiding officer. Itinanggi naman ni Senator Lacson na ang planong paghahalal kay Senator Escudero bilang presiding officer ay kapalit ng kanyang paglipat sa majority block. Kami-kami yon nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nagpipreside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Yes, sir. Sustain, overrule. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik ka sa body. Hataw Balita ngayon. Isa naman sa priority bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasabatas ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sa kabila nito, hindi ito kasama sa natalakay sa special session ng Senado. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Hindi naratipikahan sa special session ng Senado ang pagsasabatas ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS o pag-i-institutionalize ng bigayan ng ayuda sa mga nangangailangan. Sa manifestasyon ni Senator Erwin Tulfo sa plenaryo, itinuro nito ang House of Representatives na dahilan kung bakit naantala ang naturang legislative measure. Sa kadahilanan po na ayaw pong pumirma ng ating counterpart sa mababang kapulungan. Dahil po sa ilang probisyon at tila hindi po sila natutuwa doon po sa kasama sa probisyon na yon ng AICS, ang anti-EPAL section. Ayon sa senador, sa panukalang batas ay mayroong probisyon ng anti-EPAL na siyang nagbabawal sa pagpunta o mismong pagbibigay ng politiko ng financial assistance sa mga payout center. Anya, walang lugar doon ng mga politiko dahil galing naman ang pondo sa Department of Social Welfare and Development at hindi sa bulsa ng mga opisyal ng gobyerno. Ito po yata, Ginoong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasama sa bababang kapulungan. Kaya ayaw po nilang pirmahan at kailangan pa daw pag-aralan. So ito na naman po tayo, matetenga po ang batas na ito. Giit pa nito, dapat na sana itong mapirmahan ng lahat ng senador, ngunit tinututulan umano ng mga kongresista. Nagpaalala pa ito na isang tabi muna ang pansariling interes at unahin ang kapakanan ng mga nangangailangan ng tulong. Hindi nito pinangalanan kung sino ang tinutukoy niyang hindi pumirma sa bill, ngunit tila may pasaring ang senador sa mga kapwa mambabatas. Kaya doon po sa dalawang mambabatas po natin sa mababang kapulungan, sana po mapag-isipan ho ninyo sa mga darating na araw na hindi po ninyo pera, yan, pamimigay na yan, pera po ng taong bayan, dapat po ang DSWD lamang ang mamigay niyan. At hindi kayo ang dapat nagbibigay dyan. Kung yun ang inyong gusto, na pagmumukha ninyo ay makita ng sambayanan ang pagmumudmud ng pondo ng taong bayan, mahiya naman po kayo dahil hindi nyo po pera yan, pera po ng taong bayan. Tiniyak naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na isa ito sa mga matatalakay sa Bicameral Conference Committee, lalo na at maganda naman ang layunin nito. Isa ang AICS bill sa priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais na nitong paaksyonan. Isa sa mga rason kung bakit nagpatawag siya ng special session sa Kongreso. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.
Inaalam na ng Department of Justice o DOJ ang mga opisyal na posibleng sangkot sa shooting incident sa Senado at ang pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa. May hataw na balita si Dante Amento. Hindi makatwiran ang ginawang pagpapaputok ng Office of the Sergeant at Arms o USAA at hindi rin under attack ang Senado. Ito ang resulta ng investigasyon ng panel of prosecutors na binuo ng Department of Justice o DOJ kaugnay ng shooting incident sa Senado noong May 13. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, nandoon ang NBI agents upang isilbi ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP-CIDG, members of the media, and the GSIS, including an ocular inspection of the GSIS premises. May ilang rekomendasyon ang panel kabilang ang pag-alam sa pananagutan ng mga tumulong sa pagtakas ni Senator Bato noong May 14 ng madaling araw. Second, to determine whether the NBI and media accounts that sniper shots appeared to have been fired from the 5th floor of the Senate building towards the identifiable NBI vehicle parked at the GSIS premises was part of the orchestrated plan to facilitate the escape of Senator De La Rosa. Sa ngayon, anya ay nagpapatuloy ang investigasyon ng DOJ sa isyu. Tiniyak ni Secretary Vida na magiging objective sila sa kanilang investigasyon. Tumanggi na ang DOJ na magbigay ng mga pangalan ng mga personalidad na posibleng sangkot sa insidente. Ito ba ay planado? Mas malaking plano? Diba? Nilagay siya sa protective custody? Ito ba'y kasama sa plano? Yung pagsasalita ba or yung pagsasabi ba na under attack ang yung pagsasabi ba na lockdown ng Senado, 'di ba? Lahat ng mga bagay na napatunayan nating nangyari ay tinitingnan para timbangin kung ito ay kabahagi nung tinatawag natin na obstruction of justice. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Tinawag na ampaw ng isang House impeachment trial spokesperson ang pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte para sa napipintong paglilitis sa Vice-Presidente. Samantala ngayong araw na ng Huwebes, June 18, ang pre-trial conference para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May hataw na balita si Rosa Licos. Kulang sa sustansya at parang ampaw. Ganyan inilarawan ni House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Anya, halos pareho sa House Prosecution Team ang listahan ng mga testigo at ebidensya na plano ring ipresenta sa paglilitis ng defense team ng pangalawang Pangulo. We expect that it would be specific, detailing kung ano po yung magiging defense nila, but unfortunately what they have provided is actually lack of substance, no? So sabi nga nila parang ampaw, no? Para naman sa isa pang House Impeachment Trial spokesperson, butas ang hanap ng kampo ni VP Duterte at hindi depensa. Hindi po depensa yung paghahanap ng butas doon sa pre-trial brief and other submissions of the House Prosecution Panel. Samantala, nakatakdang magtungo ang House Prosecution Team at Defense Team sa Senado ngayong araw para sa closed-door pre-trial conference kaugnay ng napipintong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Araw ng Miyerkules, June 17, nang formal nang bigyan ng otoridad ng plenaryo ng Kamara sa special session ang public at private prosecutors kaugnay ng pre-trial proceedings. Sa pre-trial conference, magkakasundo ang prosecution, depensa at Senate Impeachment Court sa mga patakaran at proseso ng paglilitis, gaya ng pagtukoy ng mga impormasyon na hindi na kailangang patunayan, pagmamarka ng mga ebidensya, pagtukoy sa mga testigo at pagtatakda ng schedule. At dahil formal nang naihalal ang bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian, naniniwala ang House Impeachment Trial spokespersons wala nang magiging hadlang sa gagawing paglilitis. We also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to
proceed with the impeachment trial without necessary delay, no? And other distractions. Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 at the soonest possible time, no? I-organize na yung sarili with the presiding officer, with the clerk of court para po magtuloy-tuloy na at matapos din natin yung paglilitis. Rosa Lico, sumahataw sa balita ngayon. Walang natatanggap na notice ang Department of the Interior and Local Government o DILG kaugnay sa umano'y warrant of arrest mula naman sa International Criminal Court laban kina Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng Philippine National Police. Sa isang mensahe, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na maging ang DOJ ay wala din anyang natatanggap na formal notice ukol dito. Nagugat ang usapin mula naman sa isang Facebook post ni Davao City 1st District Congressman Paolo Pulong Duterte kung saan sinabi nito na isang reliable source umano ang nagsabi sa kanya na inilabas na ang ICC warrant laban kina Senator Bongo at dalawang dating police officials. Kabilang si Senator Bongo sa mga isinasangkot ng ICC bilang co-perpetrator sa kasong crimes against humanity kaugnay ng ipinatupad na war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang magiging pahayag ni Senator Go hinggil sa bagay na ito. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na hindi aksidente ang nangyaring pagkamatay ng dalawang student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Ayon na kay Police Major General Robert Alexander Morico II, ang direktor ng CIDG. Ito'y batay sa kanilang konklusyon sa inisyal na resulta ng ginagawa nilang pakikipag-usap sa mga dati at kasalukuyang players ng Ateneo de Manila University. As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente. Right now, ma'am? Yes, No, po. it's not. Ayon pa sa CIDG, lumalabas na regular na isinigawa ang tinatawag na team building sa dagat. Ang mga players ay dinila umano 700 metro ang layo sa resort at natagpuan lamang 300 metro matapos na matangay ng malakas na alon. They are not directly in front of the resort, about 700 meters away. They were aware that the current was strong prior leaving for Aurora. When they were informed, they have been talking a lot about the current situation doon sa Aurora, which is the tide, big tide doon sa area. They say they were walking and stationary jog to make their feet more stronger daw while in the water. Kaugnay nito, hinamon ng CIDG ang ibang miyembro ng coaching staff, kabilang ang nag-resign na si head coach na si Tab Baldwin na harapin ang investigasyon. Nagpadala na ang CIDG ng ikalawang sabpina sa mga ito. At kung muling babaliwalain, ay maaari silang maharap sa contempt and obstruction of justice. Man up, be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you talking about the yung battle cry of Bebab, hindi ka tatalikod. Help us also. Help the family attain justice. Hataw Balita ngayon. Naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang Department of Justice laban sa nag-resign na head coach ng Ateneo Men's Basketball Team na si Thomas Anthony Tab Baldwin. Ito'y may kaugnayan pa rin sa isinasagawang investigasyon sa kaso ng pagkamatay ng dalawang student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
Kasama rin sa inisyuhan ng ILBO ang 4 na iba pa, kasama ang dating team manager na si Christopher Epok Kimpo at 3 assistant coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castano at Sandro Soriano. Muli namang ipinaliwanag ng DOJ na layo lamang ng ILBO na mamomonitor kung lalabas ang mga ito ng bansa at hindi sila pwedeng pigilan na makalis ng Pilipinas. Maaari lamang sila ang pagbawalan na makabiyahe abroad kung sila ay i-issuehan ng hold departure order. Kasi yung ILBO sa monitoring mechanism para sa gobyerno. Para kung may babiyahe, real time po yung ILBO. Pag dumaan ka dun sa immigration at may ILBO ka, ang utos namin sa immigration, tumawag kayo sa DOJ. Kasi baka the moment or second na lumalabas siya, meron na siyang arrest warrant. Hataw Balita ngayon. Palalawigin pa ng National Bureau of Investigation ang kanilang ginagawang pagsisiyasat hinggil sa kaso ng pagkamatay ng 2 Ateneo de Manila University students athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa NBI, mangangailangan pa sila ng karagdagang panahon upang makumpleto ang kabuuan ng proseso ng kanilang investigasyon sa kaso. Si Benedict Samson, humahataw. Hindi kayang tapusin ng National Bureau of Investigation ngayong linggo ang kanilang investigasyon kaugnay sa kaso ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng sa Biyernes pa lang matapos ang kanilang pagtatanong sa mga ipinasampina nilang basketball player at coaching staff ng Ateneo de Manila University na kasama sa nasabing team building. Bukas din ang inaasahang pagdalo ng personal sa tanggapan ng NBI ni dating Ateneo Blue Eagles head coach Thomas Antonita Baldwin. Yeah, nagpasabi naman. Actually, we're very satisfied with the response ng Ateneo team, ng community, because yung mga sinampina naman namin dumarating. If not, they will send a lawyer and leave us a message, just like with the Coach Tab, nagpasabi niya baka sa Friday. Ayon pa kay Director Matibag, hindi anya makaapekto sa kanilang investigasyon ang ginawang resignation ni Coach Tab sa Ateneo basketball team. Pag i-resign niya, it could be anything. May iba-ibang reason yun eh. So, ang mas titingnan natin yung actual na nangyari prior to the drowning incident at nung mismo nangyari na. And of course, the other behavior after are also considered. Pero wag na tayo muna mag-speculate doon sa resignation niya. Kaugnay nito ay patuloy din ang gagawing pag-iimbestiga ng NBI kay resigned team manager Christopher Epok Kimpo kahit wala ito noong mangyari ang bootcamp sa Dipakulaw, Aurora. Well, that will be part of the factual findings na wala siya. Pero ang titingnan natin nga, what are the participation prior and after the incident and during the incident. Samantala, nilinaw din ng NBI na sa ngayon ay nakapokus lang muna sila sa investigasyon at wala pa silang nabubuong rekomendasyon para sampahan ng reklamo ang mga sangkot sa pagkamatay ng 2 student athlete. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hinamon ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang Chinese Embassy na ilabas ang resulta ng umano'y isinagawang scientific research sa Baho de Masinloc matapos alisin ang kontrobersyal na floating platform sa lugar. Kasunod ito ng kumpirmasyon ng Philippine Coast Guard na wala na ang naturang platform sa Baho de Masinloc. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Inamin ng Chinese Embassy na sa China ang tinatawag na floating structure na inilagay sa may Baho de Masinloc. Isa itong pansamantalang scientific research facility na itinayo ng South China Sea Institute of Oceanology ng Chinese Academy of Sciences. Ayon sa Chinese Embassy, ginamit ang pasilidad bilang floating sampling at experimental platform upang pag-aralan ang ecosystem sa tinatawag nilang Wangyang Dao o ang Baho de Masinloc at makatulong sa pangangalaga nito. Sinabi rin nilang matagumpay nang natapos ang naturang scientific research mission. Ayon naman kay Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea,
Ito ang unang pagkakataong inamin mismo ng Chinese Embassy na sa kanila ang floating platform. For the first time, they have admitted the fact that that floating platform is operated by a Chinese Research Institute, and what they're doing in Bajo de Masinloc is marine scientific research. Now, of course, atin namang kinukundina dahil it is only the Philippines who has the legal rights to conduct MSR sa Bajo de Masinloc. Dahil dito, hinamon ng opisyal ang China na ilabas ang resulta ng umano'y isinagawa nilang pag-aaral sa nasabing bahura. And kung ang ginawa talaga nila is for the conservation or preservation ng environment and for the benefit of the world, it would be a good idea for the Chinese Embassy to share with us yung mga data na nakuha nila sa paggawa ng illegal MSR sa Bajo de Masinloc. Kahapon sa isinagawang Maritime Domain Awareness Flight ng PCG at BFAR, nakumpirma nila na tuluyan ng inalis ang floating platform mahigit 3 linggo simula ng unang itong ma-monitor sa Bajo de Masinloc. Gayunman, nananatili pa rin umano sa lugar ang isang research vessel, communication antenna at ilang boya na dati nang naidokumento ng mga otoridad. And we confirmed na yung platform na dinisassemble nila yesterday is no longer there in Bajo de Masinloc. And the Chinese research vessel na nagtutow nung platform na yun for so many days already, wala na rin sa Bajo de Masinloc. Ang natitira na lang doon is yung kulay gray na service boat na nag-alongside sa Chinese research vessel last Monday. Nanindigan ng Philippine Coast Guard na tanging Pilipinas lamang ang may legal na karapatang magsagawa ng marine scientific research sa Bajo de Masinloc na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa, at ang anumang pag-aaral na ginagawa ng China nang walang pahintulot sa Pilipinas ay iligal. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Regional News. Pinagbabayad ng Department of Labor and Employment o DOLE ng mahigit 11.4 million pesos na multa ang may-ari at contractor ng gumuhong under construction na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa DOLE, natuklasan sa investigasyon ang mga paglabag sa occupational safety and health standards sa nasabing proyekto. The DOLE found that Jackson Lee and Golden Years Construction and Steel Works Corporation were liable to pay a total of 11,426,798 pesos and 50 centavos, representing 1,102,798 50 pesos for labor standards violations and 10,324,000 as an administrative fine. Lumabas din sa investigasyon na may mga magagawang hindi nabayaran ang kaukulang sahod at nagpatuloy sa pagtatrabaho sa kabila ng work stoppage order. Ipapasa rin ng ahensya sa lokal na pamahalaan ng Angeles City at sa National Bureau of Investigation ang resulta ng investigasyon para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Umabot na sa hindi bababa sa 30 ang kumpirmadong nasawi sa insidente matapos matabunan ng gumuhong debris ng gusali. Hataw Balita Ngayon. Naglabas ng babala ang Department of Health Cordillera Region hinggil sa pagkain ng tinatawag na wild mushroom. Ito'y matapos na maitala sa iba't ibang lugar sa rehiyon ng 12 mga kaso ng pagkalason matapos umanong kumain ng wild mushrooms. Karamihan sa mga pasyente ay edad 19 hanggang 56 anyos. Pinapayuhan po ng DOH ang mga taga-Cordillera na maging mapanuri lalo't mahirap matukoy ang kaibahan ng wild mushroom kumpara sa mga edible na variants ng mga kabuti. Babala po ng mga health expert, maaaring magdulot ng sakit o mauwi sa pagkamatay kapag nakakain ng mga nakakalasong mushroom. Hinihikayat ang publiko na i-report agad sa mga health authorities sakaling may mabalitaan na ganitong mga insidente. Hataw Balita Ngayon.
Malaki na ang ibinaba sa level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at para sa irigasyon sa mga sakahan sa Region 3. Hinihintay naman ng NIA Region 3 na mai-release ang 1.5 billion pesos na pondo para sa pangmatagalang solusyon sa pagkasira ng Bustos Dam. Si Nestor Torres, humahataw. 32 cm kada araw po yung pagbaba po ng ating reservoirs. Umabot na sa drought zone category o panahon ng tagtuyot ang level ng tubig sa Angat Dam. At kahit may mga pagulan, wala pa rin itong epekto sa pagtaas ng level ng tubig. Kapag nag-uulan po, kasi hindi po tumatama po sa ating pong watershed, kaya ang ginagawa po natin po ay talaga po nagko-conserve po tayo ng tubig. So minamanage po natin yung mga releases po ng ating pong mga dam. Tulad po ngayon po ay ang ating pong releases sa Angat Dam ay nasa 47 cms, pero ang binibigay po sa ating alokasyon ng NWRB ay nasa 50 cubic meter per second. Sa ngayon, wala munang alokasyon para sa patubig sa mga palayan mula sa Angat Dam. Ay pagdating po kasi ng 180 meters po yun po sa ating pong protocol sa dam ay wala po talagang alokasyon na may bibigay po sa irigasyon. So yun din po yung time po na talagang hindi wala naman po silang mga tanim, so hindi rin po nila need po yung tubig po na nanggagaling sa Angat Dam. Pero ayon kay National Irrigation Administration o NIA Region 3 Regional Director Engineer Christian Manalo, pansamantalang solusyon lamang ito. Kailangan talagang mapalitan na ng bago ang 6 na rubber gate ng dam. Pero hanggang ngayon ay naghihintay pa rin sila na ma-release ang 1.5 billion pesos na pondo para dito. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Weather News. And this time, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes, June 18, 2026. Panoorin natin ang update mula naman po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, June 18, 2026. Ngayong araw may binabantayan nga po tayo na low pressure area na nasa labas pa ng ating area of responsibility at po'y huling namataan sa layong 2,430 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May katamtaman o medium chance po ito na mag-develop bilang isang bagyo sa susunod na 24 oras, ngunit sa ngayon hindi pa naman po ito nakaka-apekto sa ating bansa. Alamin natin ang magiging senaryo nito mamaya. Samantala, itong easterlies naman po ang umiiral dito po sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao. Naasahan nga po natin yung mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Medyo bawas po yung ating mga kaulapan ngayong araw, kaya't magdala po tayo ng payong nangga po sa matinding araw. Although may chance pa rin naman po ng mga pulupulong mga bagyo. Ngayong araw nga dito sa Luzon area, expect natin yung generally fair weather conditions. May chance lamang po tayo ng mga thunderstorm activities sa hapon hanggang ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas pa rin po sa may Tuguegarao, 26 to 37 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius naman sa Metro Manila, 33 degrees Celsius sa may Lawag and Legazpi, naman sa Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius at sa Baguio 18 to 25 Celsius. Samantala dito po sa may Palawan, Visayas and sa Mindanao, ganun din po yung inaasahan natin na panahon. Bakit nga ba ganito? Dahil meron po tayong monsoon break kung ating tinatawag. Kahit tag-ulan po, maaari po tayong makaranas ng mainit pa rin na panahon dahil sa monsoon break. O ito pong monsoon break, ito po yung mga panahon kung saan hindi po masyadong nakaka-apekto yung habagat sa ating bansa. At umiiral nga po ngayon yung easterly. Agwat naman po ng temperatura dito po sa Palawan, Visayas at Mindanao hanggang 34 degrees Celsius sa may Zamboanga, hanggang 33 degrees Celsius naman po sa may Kalayaan Islands, Puerto Princesa City, Iloilo, Cebu, maging sa may Davao. At hanggang 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban at sa Cagayan de Oro. So kung pansin nga po natin, medyo may po yung ating panahon ngayong araw. Although, taas po yung tsansa ng mga thunderstorms pa rin, especially dito po sa Southern Luzon, Visayas
and sa Mindanao. Aside naman po dyan, no, inaasahan din po natin kung may mga thunderstorms po tayo, ay maaari po nating ugaliing i-check yung ating panahon mobile application. Pwede po natin itong i-download sa ating mga phones para po tayo po i-advise. Meron po tayong thunderstorm advisories and rainfall warning doon sa app na yun kung kinakailangan. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning at nasa banayad hanggang katamtaman lamang. At para naman po doon sa low pressure area na ating binabantayan, ito po yung ating nakikita na possible scenario. Ngayong araw nga ay may katamtaman po ito na tsansa na magbago. Earliest development po ay possible bukas at maaari po itong maging bagyo habang nasa labas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay kikilos pa west-northwestward. So nakikita natin, maaari po itong mag-recurve o lumihis o lumiko pahilaga patungo sa southern Japan area. Ngunit mataas pa po yung uncertainty o hindi kasiguraduhan dun sa timing ng kanyang pag-recurve. So, sa nakikita natin ay maaari po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Saturday or sa Sunday at kung pumasok po ito bilang isang bagyo ay tatawagin po natin ito sa local name na Francisco. Ngayon, may tsansa pa rin naman po ito na lumapit dito sa northern Luzon area habang binabaybay po ang Philippine Sea patungo sa may southern Japan. Ngunit, yun nga po, may Sunday and Monday, pagsapit nga po ng ganong mga araw, maaari po nitong i-enhance yung habagat at expect natin yung maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at Sunday to Tuesday dito po sa may southern Luzon, Visayas, and sa Mindanao. Dulot po yan ng habagat. Ngunit, less likely naman po o mababa po yung tsansa ito po yung maglandfall sa anumang bahagi na. Dito po sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:28 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:27. At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist, Lian Loreto. Lian, magandang umaga po at maraming salamat. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sa pagpapatuloy ng humihigpit na laban sa UNTV Volleyball League Season 4, muling umarangkada sa volleyball court ang PhilHealth Health Insurers matapos ang naging setback noong nakaraang game. Samantala, isang straight set win naman ang ipinamalas ng BFP Lady Firefighters matapos walisin ang Comelec sa score na 3-0. May umahataw na balita si Mia Alonso. Lalong umiinit ang karera para sa finals. Desidido ang bawat koponan na bakuran ang kanilang pwesto para sa kampyonato. Sa unang game, agad na ipinakita ng BFP Lady Firefighters ang kanilang matinding opensiba at kakayahang tapusin ang mahalagang rally para sa mga crucial set. Habang ang Comelec Suffragettes naman ay kilala na sa matatag nitong depensa. Maayos na makikipagpalitan ng bola na nagmarka na rin bilang isa sa malalakas na koponan. Gayunman, nanatili ang composure ng BFP at ang kanilang kumpiyansa na maipanalo ang bawat laban kontra Comelec. Hindi naman nabigo ang BFP at tagumpay na nakuha ang unang set ng laro sa score na 25-20. Malaki ang bigat ng panalong ito para sa Lady Firefighters dahil bago pa man ang laban, bit-bit nila ang misyong makabalik sa finals at makabawi matapos mabigo sa kampyonatong hinahabol nila noong nakaraang taon. Kaya naman sa ikalawang set, kita na ang pagkontrol ng koponan sa laro at hindi na binitawan ang kanilang momentum. Dahil sa kanilang baong dedikasyon, mabilis na tinapos ng Lady Firefighters ang second set sa score na 25-14. Isang set na lamang para sa tuloy-tuloy na pag-arangkada ng BFP sa finals. Pero nagpapakita ng resistance ang Comelec upang humabol at magpumilit na makadikit sa scoring. Ngunit kalkulado na ng BFP ang mga rally at hindi na napigilan ng mga ito na walisin ng Comelec at tuldukan ng laban sa score na 25-23 na siyang bubuo sa isang malinis na 3 sets win. Itinanghal namang best player of the game si Gang Abellana mula sa kanyang 15 attacks.
2 blocks at 1 service ace na nagresulta ng 18 puntos. Walang takot namang hinarap ng PhilHealth Health Insurers ang defending champion na PNP Lady Patrollers na naghatid sa kanilang laban sa intense na bakbakan sa second game. Desidido ang Lady Patrollers na muling makabawi matapos ang kanilang setback noong nakaraang game laban sa BFP Lady Firefighters. Kaya naman sa unang set agad na umarangkada sa unang bahagi ng laro ang PNP na siyang bumutas sa depensa ng PhilHealth Health Insurers. Nakuha nila ang panalo sa first set sa score at 25-20. Pero buo rin ang loob ng PhilHealth na muling makabalik sa kanilang standing matapos ding mabigo sa kanilang nakaraang match. Mas pinatibay ng PhilHealth ang kanilang mga atake at depensa at mabilis na nakuha ang second set sa score at 25-11. Tila nakita na ng PhilHealth ang kanilang diskarte at nagpatuloy ang kanilang momentum sa game, bagamat tuloy-tuloy rin ang pagdikit ng PNP sa scoring. Hindi na napigilan pa ang pag-abante ng health insurers at agad na sinundan ng naunang panalo sa score 25-20 para sa ikatlong set. Hindi naman sumuko ang PNP at muling tinabla ang puntos na siyang nagtulak sa kanilang laban sa deciding set matapos manalo sa ika-4 na yugto ng laban sa score 25-17. Isang mainit at makapigil hiningang bakbakan ang ipinakita ng dalawang kupunan kung saan bawat rally ay puno ng agawan ng momentum. Matitinding depensa at walang handang sumuko hanggang sa maipanalo ang game. Pero sa huli, ipinakita ng PhilHealth ang kanilang lakas at tuluyan ng sinelyuhan ang match sa score 16-14 na siyang muling pag-abante ng health insurers ngayong Season 4. Itinanghal namang best player of the game si Cristina Rondina mula sa kanyang 17 attacks at 1 service ace na nagresulta ng 18 puntos. Habang papalapit ang dulo ng semifinals, lalong tumitindi ang agawan sa mga pwesto. Sa kasalukuyan, nangunguna sa team standing ang BFP Lady Firefighters matapos manatiling walang talo sa record na 2-0. Samantala, magkadikit naman ang Comelec Suffragettes at PhilHealth Health Insurers sa record points na 1-1. At ang defending champion na PNP Lady Patrollers nakasandig na sa pader sa 0-2 record. Kaya naman abangan sa June 24 ang huling bahagi ng pagtatapat sa semifinal round. Dito magkakaalaman na kung sino ang papalaring makausad sa championship. Sa first game maghaharap ang PNP Lady Patrollers kontra Comelec Suffragettes sa ganap na alas 12 ng tanghali. Nasusundan ng kaabang-abang na pagtatapat ng BFP Lady Firefighters kontra PhilHealth Health Insurers ng alas 2 ng hapon. Tutukan ang tumitinding paghaharap ng mga kupunan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Nia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Bilang tugon sa panawagan ng Australian Red Cross Live Blood para sa dagdag na blood donors, nagsagawa ng blood donation drive ang members ng Church of God International o MCGI sa Perth, Western Australia. May hatol na balita si Marby Delfin. Ang pagpasok ng taglamig ang pinakakritikal na panahon para sa mga Australia Red Cross Lifeblood Agency dahil madalas na nagkakansela ng mga blood collection appointment ang regular blood donors, bunsod ng pagkakaroon ng trangkaso at sipon. Mas pinangangambahan ng mga otoridad ngayon ang pag-ulit ng mas mahabang taglamig at pagkalat ng mga bagong strain ng influenza na makakaapekto sa kalusugan ng mga komunidad. Sa kasalukuyan, halos 60% ng populasyon ng Australia ay eligible na magbigay ng dugo, subalit 3% lamang ang talagang gumagawa nito. Ayon sa Australian Red Cross Lifeblood, bawat 18 segundo may isang tao sa Australia na nangangailangan ng dugo.
Halos 10,000 blood products at gamot ang ibinibigay ng Lifeblood sa mga ospital araw-araw. At sa mga malubhang kaso ng trauma, ang isang pasyente ay maaaring mangailangan ng hanggang 100 bag ng dugo. Kaya bilang pagmamalasakit at pakikiisa sa National Blood Donor Week mula June 8 hanggang June 14, nagsagawa ng blood donation drive ang Members Church of God International sa Perth, Western Australia. Ngayong taon, umabot na sa 500,000 ang bilang ng blood at plasma donors sa buong bansa na isang malaking tagumpay para sa ahensya. Bilang espesyal na pasasalamat, lahat na magdodonate ng dugo mula June 8 hanggang July 19 ay makakatanggap ng limited edition band, isang simbolo ng pagkilala sa mga bukas ang kaloobang makatulong na makapagdugtong ng buhay ang mga blood donors. Ayon sa ilang donors, ang pagbibigay ng dugo ay itinuturing na nilang kawang-gawa dahil sa intensyong makatulong sa kapwa. Sa 3 pagkakataon na nag-donate ako ng dugo, ang experience kasi dito is hindi mo siya ma-describe. It's para bang nagkakaroon ng self-fulfillment na alam mo yung dugo mo ay ma-share mo sa mga taong mas nangangailangan ng dugo sa mga iba't ibang pagkakataon. Ang ilang MCGI blood donors naman ay hindi nagpapigil kahit may mga edad na dahil hindi naman ito hadlang basta't malusog at kaya pang makapagbigay ng dugo. Isa po sa nag-uudyok sa akin para sumari sa ganito yung mga gawain is yung katugon po dun sa sulat sa Biblia na paggawa ng mabuti. Kung meron tayong pagkakataon na makapag-donate ng dugo, why not, diba? Ito, at nag-aanyaya rin po kami na sana makatulong tayo. Ang sarap kasi sa pakiramdam sa puso na makatulong tayo na hindi natin alam kung sino yung tinulungan natin. Papasalamat po ako sa Diyos sapagkat nabigyan kaming muli ng pagkakataon na makabahagi sa ganitong gawain. Nag-decide po akong mag-donate ng dugo dahil marami akong nakikita ng mga nangangailangan, lalo na yung may mga cancer, may mga sakit. At hanggat may magagawa naman ako para tumulong. Like what Kuya said, that blood cannot be manufactured in the lab, so it can only be given through other people who give it. And it's like an act of love because it's like you're giving life to other people. So it just makes me really, really happy to like help those who are in need. Higit sa selebrasyon, ang blood donation effort na ito ng MCGI Australia ay isang tugon sa isang tunay na pangangailangan. Patunay rin ito na ang pagbibigay ng dugo ay isang gawang mabuti, udyok ng pananampalataya, pagmamahal at tunay na pagmamalasakit sa kapwa. Marvy Delfin, humahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 32, talatang 8. Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong maga ng Webes, ika-18 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman, si Bernard Dadis. Wala tayong bate? Pagandang umaga na lang sa inyong lahat. Sige, dito po sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po si Annie Rentoy. Standby po dahil susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.